Salamat sa iyong tanong, Kuya Z Yaya. Doc, pwede po ba pakainin ng kanin ng BM 6 months puppy? Salamat po. Guys, kanin. Ano ba meron sa kanin? We're talking about cooked rice ito, di ba? Of course, meron mga cooked rice na buwaghag, may cooked rice na malagkit. Iba-iba. Pero in general, ito po ang cooked rice. 68% to 70% water. Kasi pagka niluto mo yung kanin, di ba, ihigupin niya yung tubig. Tapos, yung mismong mga palay, may tubig na rin naman yon. Kaya, 68 to 70% ang papakain mo sa aso mo ay tubig. Okay? Now, what is the others? Yung 30 to 32%, 28% doon, alam nyo kung ano, carbohydrates, which when converted sa katawan natin ay nagiging sugars. Kaya ang taas ng sugar content ng cooked rice. Guys, kahit sa tao, no, I don't eat rice na, no, 4 years na, hindi na ako nag-rice. Pwede na lang, siguro minsan kumakain ako ng maki, may konting rice yun. Pero I don't eat rice anymore nung natutunan ko ito. So, ano pang meron? 2.7 grams of protein. So, 2.7% of protein ng ano, yun ang composition ng rice. Oh, itong compared dito sa SDN 42, 42% minimum crude protein. 42% crude protein. 2.7% protein sa cooked rice. Ang konti, di ba? And sa cooked rice, may mga konting minerals din naman yan, may konting vitamins, pero halos negligible. You have to get it from other sources kung gusto mo talaga na may effect sa katawan. So, rice, pamparami lang yan, nagiging sugars lang yan. Para ka nagpakain lang ng asukal sa aso mo, tapos maraming tubig, tsaka konting-konting protein. Okay guys, ang mga dogs, hindi po sila nilikha para kumain ng kanin. So, if you're going to give your dog rice pero may ulam, they would benefit a lot from the ulam, not much from the rice. So, do not feed your dogs rice anymore kung gusto mo talaga ng quality feeding, quality nutrition, kasi carnivore sila. They really have no need for carbohydrates dahil nakukuha nila yung energy nila primarily from protein and then from fats. Pero yung iba, ginagawa lang nila, pinapakain nila ng dog food, ginagawa nilang ulam dun sa rice. Ang nangyayari, pinapalabnaw lang nila yung dog food formulation. Tapos ang bibilin mo pa, yung mga dog food na mumurahin, ang taas na nga ng grains noon, puro carbohydrates na nga, halos lang yun. Tapos dadagdagan mo pa ng isang katutak na naman na carbohydrates sa rice. Sayang lang ang buhay ng aso mo, yung nutrition niya, marami doon, ano lang, magiging taba. Taba yung aso mo kasi yung sugars, kapag ka assimilate sa katawan, kahit sa tao, nagiging taba. Ang hindi maganda nun, pag mataba, maraming taba, adipose tissues, ang aso, kahit sa tao, ay nagkakos ito na magsiksikan yung mga organs, nagbablock ng kung ano-ano, tapos nagiging cause din siya na maging predisposed yung aso mo sa iba't ibang sakit like cancers and diabetes mellitus 2. So, diabetes, mahirap yan. Alam niyo, ang daming mga dogs ngayon nagkaka-diabetes. Kaya, pag-ingatan nyo rin yung mga dogs natin. It's not good to give dogs rice. Kung meron ka namang option, no? Kung hindi mo naman kailangan na pampadami lang o panglaman tiyan lang, give your dogs proper nutrition. Yung kailangan po talaga nila, SDN po yan. SDN, or if you want, meron po tayong SDN 42 beef, meron din tayong SDN 28 na, ayan, mas mababa ang presyo, 180 per kilogram na lang at nasa 28% ang protein. Meron din tayong SDN 21 na nasa 130 na lang per kilogram, pero nasa 21% na lang ang protein. Parang kalahati na lang nung SDN 42 yung protein niya. Kasi yun talaga yung kailangan ng mga dogs. Alright, so ang sagot ko dyan, pwede nyo pakainin ng kanin yung mga dogs ninyo, pero kawawa. Like ito, 6 months old puppy, pagka puro kanin, nagpapakain siya sa konting ulam, konting tira-tira, ay halos walang makakuha po yan. Sayang po yung laki ng aso ninyo kasi yan yung stage, yan yung mga age na sobrang rapid ng growth ng tuta. Maaabot na niya at 6 months sana yung 60% ng adult size niya. Okay, so pagka lumalaki, syempre pagka nadihado sa nutrition, hindi niya maabot yung potential niya sana. Sayang yung aso niyo. Diba? Naalala ko tuloy nung tumira ako sa Dubai, no? I was high school, payat ko noon, pero nung nandun na ako, sagana sa pagkain, libre yung pagkain sa
sa mess hall ng company ng tatay ko. Tapos syempre, alam niyo yun, sagana doon, mura lang yung pagkain, etc. So, lumaki ako doon. Pagbalik ko sa Pilipinas, after mga 5 years, hinahanap ko na yung mga klase ko kasi mas malaki na ako sa kanila. 6-footer na ako. And joke lang yun. Pero, totoo naman, 6-footer ako, pero joke lang yun, hinahanap ko sila. Hindi ko naman sila, mahal ko yun naman yung mga classmates ko. Pero yung sinasabi ko lang, yung ibang mga bata doon nagpunta, ganun din sa abroad, no? Dumadating sila doon, alam niyo, galing sa Pilipinas, sa kahirapan, tapos medyo maging sagana, lumalaki ang lalaki ng mga kabataang Pilipino doon. It also happens in other countries na napupunta yung mga Pilipino. Pagka maganda yung nutrition, naabot talaga natin yung potential. Pero maraming mga hindi na naglakihan, hindi dahil sa Star Margarine, kasi lagi lang sasabi ay lumaki daw dahil sa Star Margarine. Hindi po, it's overall nutrition. Kailangan po talaga maganda yung nutrition. Kaya yung mga anak namin ngayon, sinasagana ko naman sa nutrition. Yung anak ko si Miguel, 6'1 na, 15 years old pa lang. Di ba? Nagagamit ko yung kaalaman ko sa animal nutrition sa anak ko. Anyway, yun si Miguel, by the way, na pala, 13, 14, size 14 na yung paa niya. Kakatuwa, di ba? Dahil nag-upgrade yung mga bata. So, I hope na it happens to your dogs, no? Na nutrition po talaga ang number one. Kung gusto niyo po talaga maging healthy, your dog will be at its best, di ba? Appearance, syempre, proud tayo kapag may aso tayo, tapos ang ganda ng appearance ng aso natin, mukhang healthy talaga. Alam niyo yun, mukhang malusog, at malusog talaga. So, yun po, kanin, kahit sa tao po, frankly, baka may magalit sa akin yung mga nagpo-produce ng mga rice, pero rice is not a natural food. Hindi naman po talaga siya, masasabi dapat staple food natin. Alam niyo nung pagpunta namin ng Thailand, pagpunta namin ng China recently lang, pagpunta ko sa China, hindi makanin yung mga tao doon. Mostly gulay, fish, meats. Yun, talaga. Tayo lang yung parang tipong 70% ng meals natin ay kanin, 80%, iba 90% ng kinakain nila maghapon, kanin. Tapos konti lang yung ulam, gulay, isda o kaya meats. Kaya dehado po tayo pagdating sa sa health, yung longevity, daming mga may sakit dito sa Pilipinas. Uso dito ang mga gout, diabetes, cancers because of our poor nutrition or lack of nutrition or malnutrition. Pag sinabing malnutrition po kasi, hindi ibig sabihin payat, kundi sobra. Baka ang taba-taba mo pero malnourished ka. Mal, ibig sabihin mali. Malnutrition, so obese, yung sobrang taba, malnutrition pa rin po yun. Okay, so I've said too much. Hindi naman sa galit na galit si Doc Abel sa kanin, pero po kasi marami po kasing mga nagkakaproblema dahil sa overdose ng carbohydrates for long periods of time, like many of our kababayans who reap the benefits, reap the problems, the issues, the health issues later on. So I hope na alam mo yun, may mag-isip-isip sa inyo, tao man, pag-apply man sa tao, pag-apply sa mga dogs natin, kanin,